Nagbigay ng pahayag si Coach Leo Austria matapos muntik ng bokyay ng grupo ni Coach L.A. Tenorio ng Magnolia. Nag-aalala naman si Coach Chot Reyes sa napipintong pagharap ng TNT Tropang 5G sa Magnolia Hotshots ni Coach L.A. Tenorio at si Coach Tim Cone. Inaming ipapasok nila si Ange Kwame sa gilas sakaling hindi kayanin ni Brownlee na makasama sa hanay. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Binigo ng SMB ang pagtatangka ng Magnolia Hotshots. Nasagasaan lang sila katulad ng mga naunang biktima ng grupo ni Coach L.A. Tenorio. Subalit bago nila nakuha ang panalo, kinabog muna sila ng Magnolia Hotshots. Kaya naman matapos ang bakbakan, ito ang nabanggit ni Coach Leo Austria. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Sa kabutihang palad, ayaw talaga magpatalo ng team namin. May kasamang swerte rin eh. Isipin mo lamang kami sa first half tapos bigla na lang naubos ang kalamangan pagpasok ng huling mga minuto. Sinabi ko sa kanila na huwag sumuko. Grabe yung ginawa ng Magnolia kagabi mga ka-playoffs. Lamang ng 18 points ang SMB, 39-21, pero hindi sila sinukuan ng grupo ni Coach L.A. Tenorio. Pagpasok kasi ng second half, rumagasa na sila dyan. Outscored ang SMB. Nung matapos ang third quarter, lamang pa ng isa yung Magnolia, 70-69. Ganito kabigat ang determination ng mga bata ni Coach L.A. Tenorio. Gusto talaga nilang meron silang marating ngayong Philippine Cup. Unfortunately, hindi naging sapat ang pagtatangka nilang hakbangan ng mga bata ni Coach Leo Austria dahil sa ipinakita ni Don Trollano sa bandang dulo ng bakbakan, di ba? Off the bench mga playoffs kumamada si Trollano ng 21 points sa loob ng 17 minutes. Di ba tindi nun? Sinagip niya ang halos nalulunod ng SMB sa pangunguna ni Junmar Fajardo na kumamada rin ang halos double-double. 18 points at 9 rebounds. Siyempre kasama doon si CJ Perez na nagtala ng 20 points at 5 steals. Noong bandang 2 minutes and 34 seconds na natitira sa orasan, akala talaga ng karamihan, dire-diretso na sa panalo yung Magnolia. Lamang na kasi sila ng 6 86-80. Pero kumamada kagad si Wami Chongson at CJ Perez ng kani-kanilang basket. Kaya 86-84 ang laban. 2 minuto pa yung natitira sa orasan. Matapos yan, kumamada pa si Sanggalang ng isa. Pero sinagasaan na sila ni Don Trollano kung saan nagpasabog siya ng 7-0 run kasama ang isang birada sa 4. At eto na nga sila mga playoffs. Tabla sila ng Magnolia sa standing. 4-2 na sila pareho. Pero kahit natalo yung Magnolia, mararamdaman mo talaga doon ang gigil na tapusin ng maayos at kampante ang kampanya nila ngayong Philippine Cup. Medyo sablay lang sila ngayon sa SMB pero naniniwala tayo na dahil sa sobrang determination na pinakita nila kalaban ng SMB, hindi bumaba yung moral ng grupo. Andun pa rin yung init nila na posibleng ibuhos nila sa grupo ni Coach Chot Reyes na TNT Tropang 5G. Habang yumukod ang Magnolia Hotshots sa SMB, tila nag-aalala naman si Coach Chot Reyes sa posibleng kalagyan ng kanyang grupong TNT Tropang 5G sakaling hindi niya magawa ng solusyon na nangyari sa laban nila sa Terra Firma. Ang Terra Firma na kinailangan nila mag-overtime para lang matakasan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Chot Reyes sa report ni Jonas Terrado na Inquirer. Sa scoreboard, panalo kami pero sa isip ko, talo talaga kami dyan. Na-outplayed nila kami Wala kaming energy, wala kaming pagmamadali. Kailangan namin suriin ng mabuti mga sarili namin kung bakit kami pumasok sa laro na ganito kami katamlay mula sa simula. Alam namin na kung mangyayari yan sa laban sa Magnolia at maunahan nila kami, malaking problema yon. Lalo na't mas matindi at mas mataas ang antas ng depensa ang inilalaro nila kumpara sa Terra Firma. At yun ang magiging malaking problema. Obvious na obvious, malaking problema ni Coach Chot Reyes mga playoffs. Isipin nyo yung inakala ng lahat na easy lang sa TNT, ang Terra Firma, kinailangan pa nila ng overtime para lang matakasan ng grupo na yon. Ibig sabihin nito mga playoffs, may mali talaga sa kanila habang nasa tamang timpla yung Terra Firma kagabi. Kung tutuusin, hindi tayo dapat magulat doon kasi nga sabi nila, bilog naman yung bola, lahat pwede mangyari sa loob ng court dahil unang-una, nagpa-practice din sila. Pero dahil kilalang dominante yung TNT, parang mahirap talagang tanggapin na ganun lang nilabas nilang laro kagabi, di ba? At ang malaking problema ni Coach Chot, yung paparating na bakbakan nila ng Magnolia ngayong linggo mga ka-playoffs. Fresh na fresh ang mag sa mainit na bakbakan versus SMB. Halos binutata din nila ang grupo ni Junmar doon. Kaya tama si Coach Chot. Kailangan nilang magsagawa ng isang masusing pagtantya sa mga sarili nila kung bakit at ano yung rason ng matamlay na opensiba nila versus Terra Firma kagabi. Yung Mags, inspired sila ngayong conference. Kaya sa tingin natin, isang matinding sabong ang makikita natin sa linggo o bukas habang posibleng manalasa ang bagyong Uwan sa Central Luzon. Lord, wag naman sana, di ba? Sobra-sobra na ang hirap na ating mga kababayan sa baha at sa bagyo. So base sa pinakita
nakita ng TNT mga playoffs, kailangan nila ng isang matinding adjustment. Kung hindi nila magagawa yun, posibleng mawalan sila ng signal kapag nakaharap nila ang inspiradong grupo ni Coach L.A. Tenorio. Iba kasi lipad ng mga manok mula sa poultry ng SMB Kaya dapat talaga may nakahandang malakas na signal ang TNT tropong 5G sa pagpasok pa lang nila sa loob ng court. Samantala, kinumpirma naman ni Coach Tim Cone ang posibleng pagpasok ni Ange Kwame sa hanay ng Gilas Pilipinas kapalit ni Justin Brownlee. Ayon sa kanya, ipapasok niya si Kwame kung hindi kakayanin ng resident import ng Barangay Ginebra na samahan ang kanyang grupo sa World Cup qualifiers. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Wala pa kaming kasagutan dyan sa ngayon Kung hindi makakapaglaro si Justin, si Ange ang magiging kapalit or pamalit namin bilang naturalized player. Kumpirmado na po yan Si Kwame talaga isasalang nila sa paparating na World Cup qualifiers na magsisimula ngayong November 28 kalaban ng Guam. Tapos niyan mga playoffs sa December 1 naman dito sa atin sa Pilipinas. Actually, nagsimula na sila magbenta ng ticket. So kung may mga interesadong bumili, nakabandera ang link ng FB page or sa FB page ng SBP. Pwede niyong bisitahin sila doon. Balikan natin si Brownlee mga playoffs. Ayon kay Coach Tim, wala pa siyang kasagutan kung matutuloy siyang sumalang sa Gilas Pilipinas. Ibig sabihin ng mga playoffs, mahirap ang dinadaanan ni Justin sa kasalukuyan. Sigurado naman tayo na may communication sila dyan Kung hindi man everyday, malamang every other day nag-uusap yan sila. Kaya sinasabi niya na walang kasiguruhan ng lagay ni Brownlee. So ngayon, andito na muna kay Kwame yung atensyon ng grupo. Sana maging okay ang lahat, lalo na sa kanilang kampanya versus Guam. Kasi acid test to sa kanila Masusubok dito yung kakayahan ng grupo ng Gilas Pilipinas kapag wala si Brownlee na magtitimon sa kanila na matagal niya nang ginagawa dito. So guys, maraming salamat.